Yung nangyari after ng mga bagyo, yan, mga sira po ang aming ang halaman, nagtumbahan. Ayan, i-start pa naman mamunga ay tinamaan po ng bagyo. So isa naman po maganda, meron tayo itong insurance nating mga luya. Ayan po, makita nyo nakalitaw na ang bunga dahil gawa nga ng bagyo. Po yung mga natumbang kamoting kahoy. Ayan, so dami dito pa sa kabila at hindi epekto sa mga pananim. Yan po, parang hinawi. So nag-uumpisa pa lamang po siyang lumaman. Ayan, naliliit pa, papayat pa ng laman. Wala tayong magagawa. Ayan po ay bagyo. Nakakalungkot nga lamang po, pero ganun talaga, tanggapin na ang buhay ay meron mga darating na hindi natin inaasahan. So laban lang mga ka-farmer, huwag pong panghinaan ng loob. Patuloy pa rin tayo magtatanim at sisikapin natin, ma-improve pa natin ang ating pagsasaka. So andito po tayo sa area na tinataniman natin ng pipino. So ayan po, binaha ito. Isa po ito sa natin, i-replant. At yun nga, inaayos po yung mga drainage. Kasi nasira po. Ayan, di inaayos na po siya. Ayan, mag-isa lang po siya. Yung kapatid po niya kasama ng tatay, nagpuputol naman ng kahoy. So ayan po yan. Na-damage po ito. May mga tanim na pong pipino. So ayan, natin yung napakadaming ano. Kaya ayusin pa po ito. Natin na yung mga ayan mga pipino po yan. Buhay naman sila, kaya lang ayan. Hindi maganda ang sitwasyon nila. Pero magagawa pa po naman siguro ito ng paraan. So ayusin lang po itong drainage, and yun, nilalagyan siguro namin ito ng padaba para makarecover. So yan po yung mga effort na gagawin namin dito. So dito po kasi dumaan yung tubig. Yan, malakas tubig dito. Dahil po ito, parang catch basin. Ayan po yung lugar. So pataas yan. Nandun sa taas yung taniman namin ng talong at saka kamote, saka luya. So dito po si Joshua. Parating po kami nakadaan. Oh. Ayan po, ginagawa ng kanal, inaayos para maganda daloy ng tubig. Dito po inaayos na yan. Dire-diretso na yung tubig. Dito pa, marami pang ayusin. So ganyan po talaga sa pagsasaka. High risk. Pero po, makakabangon din naman. Tsaga-tsaga lamang po para makarecover. November pa naman po target namin ito. Mag-harvest. November, December. Ayan po ngayon. Ngayon po ay tuloy-tuloy ang ating recovery effort. Ayan po, ginadamuhan po. Tinatanggalan ng mga unwanted na mga kamote. Tatanggalin na po yung kamote na yan kasi nakakasagabal lang yan. Meron na rin pong gumagawa doon sa naglilinis doon sa doon sa dinaanan ng baha. Nilalagyan po ng kanal, pinalalaliman para tuloy-tuloy yung agos ng tubig. So ganyan po ang recovery effort na ginagawa namin.
para ma-revive itong mga halaman na sira ng bagyo. Pero buhay pa naman, kailangan lang siguro po, ayan, linisan, tapos lagyan ng pataba para makarecover po sila. So pagkatapos pong maglinis, tanggalan ng damo, ngayon naman po magdidilig. Si Commander, ayan, katuwang ko po siya ngayon na magdilig. Ayan po. Yan po ay fish amino acid at saka ano po yung fermented fruit juice. Pinagalo na po namin at ipandidilig. Para makarecover po itong mga halaman na yan, mga nangatumba po. So, itinayo. Tapos, binungkal yung lupa. Ayun ngayon naman, didiligin po. Para meron na silang pagkain. Ayan. Ayan po. Palibot. Para meron na po silang fertilizer. Ayan po yan. Nangatumba, na-stress. Kaya itinayo po, tapos ayan, tinanggalan ng damo para makarecover na. So hanggang sa dulo po yan, diretso yung gagawin. Lahat po ito ay didiligan namin, pati po yung bagong tanim namin na sili. Dami-dami pong trabaho dito ngayon sa recovery dahil matindi po yung naging pinsala dito. Sa kabutihan palad naman po dahil nga ito ay nasa mababa lang dahil yung iba nito root crops tulad po ng luya, hindi po naman kami masyadong na-damage. Nga lang talagang mga talong ay medyo hindi naging maganda dahil siyempre bunga siya. So ito naman po yung mga 4 months old na luya. Makita nyo kulay puti pa ang laman niya. Hindi pa siya nag-golden brown. Kapag mature na po yan, mag-golden brown na po. So ganyan na po itsura nila. Yung mga laman nila. Ayan. So lumilitaw na po ang laman nila pagka 4 months old. So siguro kailangan po itong tabunan ng lupa para mas dumami pa yung kanyang laman. So ito naman po yung yung sinet up namin ramp pump. Ayan, nagwo-work na po yung na-serve na yung purpose. Meron po itong ito yung ating water collector at nagagamit na po namin pandilig ito. At saka pang spray sa mga insekto. So ayan ito rin itong tubig na water. Continuous flow for 24 hours. So kaya po itong punuin mga 2 to 3 days. Itong ganito kalaking Ang lalim po nito is 1 meter. Ang haba is 2 meters and 1.5 yung width. So ang nito, ang capacity is 3 cubic meters. So ito naman po yung area na kung saan ay binaha. So ayan, nakikita niyo yung pero hindi naman po lahat namatay. So nag-replant lamang po kami rito. At ito po ang ang harvest naman po nito December na rin. Kasi 1 month lamang naman po, 35 days to 40 days mag-harvest na. Kaya tama-tama po ito, pampasko. Sa mga gustong bumili ng Pasko, magpa-reserve na kayo ng pipino. Ayan po, masarap pipino rito, organic. At saka po ito, pesticide free na mga tanim. Okay mga kasaka, nandito po tayo sa mga tanim naming sili na itinanim po ito bago magkaroon ng bagyo. So hindi naman po sila naapekto ng bagyo. Ayan po, panay sili po yan. At very healthy naman. Ayan, kung mapapansin nyo, malago na. So ang expected po nito ay na-harvest ay December. So ito po yung sinasabi namin
typhoon resilient na nagkaroon tayo ng problema, tuloy pa rin po yung ating pagsasaka. Dahil merong maiiwan na hindi naman masasalanta. Kasi katulad ito, bagong ang tanim, bagong magbagyo. So, nag-survive siya. Wala naging problema. So, tuloy-tuloy po yung kanilang paglago. So, ayan po yun. Tapos yun nga po, meron kaming mga tanim doon sa taas na hindi rin nasira. Kagaya po ng luya. Pipino rin po namin, nag-survive din. Ang kagandahan po ng diversified farming. Kaya, inikahit ko po kayo na kung mag-set up po kayo ng farm ay mas maganda po diversified. So, magkaroon man ng problema, madali pong bumangon. So, kaya tuloy-tuloy lamang po pagsasaka. Walang susuko. Laban lang. Laban lang. O, ayan po, nandito po tayo ngayon doon sa, sa ating pipino na nag-survive din. At naglilinis po si Joshua. Yan po, isa sa mga recovery effort na ginagawa natin. Na ito po, ma-harvest ngayong November. So, dito po yan. Tapos, meron din po yan sili. May mga nakatanim din sili yan. So, nililinis mo. Pagkatapos po linisin ito, ang next na step na gagawin namin, ipe-fertilize naman para, ayan, lumago na sila. So, dito pa po, meron pa po dito sa kabila niyan. So, ayan, bubunga na. Oh. So, ngayon po November, ito ay ini-expect namin, mamumunga na. Ayan, pataas. Tapos, dito sa kabilang side, sili, another sili pa rin. Saka doon sa kabila, sili. Multi-crop pa rin po ito. Pipino, cucumber, sili, cucumber, sili, cucumber, and luya sa tabi. Yan o. Ito po yung mga nauna namin tinanim na luya. December, pwede na rin po itong i-harvest. Kaya po sinasabi namin ito na typhoon resilient. Merong ma-harvest at ma-harvest pa rin. Ano, bubunga na. Oh. Gumpisa na siyang kasi may mga bulaklak na yan. Oh. Ganyan ang bubunga. Start na silang bumunga. Yan, yung ganito. Yan. Oo. Ang kinakain niya, pipino maliit yung riyan. Oo, yan yung tinatawag na wild pipino. Yan, ganito maliit. Oh. Ito po yung wild pipino. Maliit ito. Kamukha yan ng pipino pag binuksan. Ayan, oh, may mga buto rin. Oh. Ayan, oh. Nakakain nito. Oh. Wild pipino? Yeah, wild pipino ang tawag. Buti nga na-survive ito eh. So, thank you tayo kay Lord. Diba? Kahit na nagkaroon tayo ng problema, marami pa rin rason para pagpatuloy ang pagsasaka. Ano, Kian? Tama ba, Kian? Okay, mga kasaka, mga kasayang, nandito po tayo ngayon sa ating taniman ng pipino at sili. At tuloy-tuloy po yung ating recovery effort. Kagaya po nito, ayan, nilinisan na po itong area. Ayan, hanggang doon. Mula rito hanggang doon sa baba. So, yung mga ganito pong poste, inayos na rin. Ayan, pinatibay na po, ayan. Ayan po, ayan. Makita nyo yan, ilagyan na rin ng uli na ganito. Kasi mga nasira po ito nung nakaraan, putol. So, pinabitan po ulit. Kaya nakatayo na ulit. Tapos yung mga poste po na bali, pinalitan na rin. At yan, pagkatapos po nitong linisan, ayusin itong mga trellis. Lalagyan naman po ito ng fertilizer. Ayan, tingnan nyo. Ito po yung tinanim namin bago nung bagyong Christine. So tingnan niyo, malalaki na. Oh. Ayan po, malapit na rin siya. May sign na mamumunga na. Ayan oh. Tama. Ayan yun oh. So kailangan lang po ma-fertilize. Organic fertilizer.
samahan nyo kami. I-tour namin kayo din. So ayan po, at mapapansin nyo, bumubulaklak na. Yung iba po dyan, may bunga na. Meron dyan eh, tingnan mo, ipakita mo, may bunga na rin. Ayan, may mga bunga na po yan. Ayan o. Nag-uumpisa ng bumunga. Pailan-ilan. Ayan po, marami na rin mga bulaklak. Ayan o. Ayan, halos mga may bunga na dito. Mga malaki na o. Hindi malaki na. Ito katulad nito. Palaylay. So kailangan relocate. Yan pa, sa taas. Kaya inaalis ko yan no. Laguna dito. Saka marami ng bunga dito yan. Ayan o. May ilang araw pa nga lang pala. 3 araw ito yan. Malaki na ito. Yung mga sili. Laguna. Ito dati talong. Ayan, wala na. Talong. Ito po, cellphone. Namunga na po ng cellphone yung talong. Ayan po. Yung cellphone. May pera pa. Maganda itong talong na ito. Sana dumami tayo nyo itong klaseng talong. Okay mga kasahan, dito po tayo ngayon doon sa area na binaha. So makikita nyo ayan. Ito po ay tinanim 1 week bago yung pagbaha. Kaya medyo maliliit pa. So nung binaha po yan, talagang tumumba. Ngayon, ang ginawa po namin, dahil ito bumabaw, pinalinis po namin itong lugar na ito. Kaya ganito na po sitwasyon nila. Ayan na sila. At ito po, ini-expect na yung ma-harvest ngayong December. So ito po yun. Yung sa kabila po na na malalaki na, mga po yun, 2 weeks bago magbagyo, naitanim na po yun, kaya medyo malaki na sila. So, ang target naman po, November yon, ma-harvest. Ito ay December, nasa 2,000 na po yan, puno. Yung nasa area na yon, nahuli po yon dahil nireplant na lang po yan, yung mga nandyan. Kaya ganon. Pero dito sa area na ito, yan, halos hindi naman po masyadong nasira ng bagyo. Yung ilan-ilan lang po yon, kaya nagkaroon po ng replanting dito sa area na ito. So yun nga po, kagaya nga po na sinasabi namin, yung pong aming pagtatanim ay hindi talaga sabay-sabay by batch. So meron po silang talaga target na schedule para hindi po para continuous po yung pagpasok ng ng income. So ito po isa sa mga recovery na ginagawa namin. Ayan makita nyo. Maganda naman po, ayan Hanggang doon sa dulo. Kabilaan po yan, ito lahat. So yung nireplant, okay din naman, maayos na rin naman, marami na rin naman tumubo. So malilate lang yan ng mga 1 linggo. 1 week po malilate yon. Pero okay lang. At least, pasok pa rin po yan sa December. So yun po yung update dito sa area number 2 na kung saan ay binaha. So ito naman po yung tubig na papunta doon sa rampa. Ayan linaw ng tubig, malinis. Yung kung gano'ng kalinis ng tubig dito. Ay. Yan po, ang linaw. Ay, kalinaw ng tubig. Ayan. So, hindi naman po nasira ito ang rampam natin. Ayan, papakita ko lang sa inyo.
Ah! Yan yun. Pakita natin kung gaano kalakas yung pressure. Yan. So ayan po, continuous naman ang pag-pump. So na-maintain niya yung pressure, PSI na 33. So ayan. So pero plano ko po ito ay medyo magkakaroon po ako rito ng upgrade pa. Baka gamitin ko po rito ay 1 in 1/4 na setup para mas malaki yung may akyat na tubig. Dahil malakas naman po yung source ng tubig, kakayanin naman. So magkakaroon po, abangan po niyo yung gagawin kong dito, upgrade. Para mas malakas yung tubig. Mga kasaka, mga kasayang, ano nga po ba talaga ang posibleng dahilan bakit nabubulok ang luya?